Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome po sa panibagong episode ng ating vlog. Grabe po ito. Ito yung tunay na maisog, no? Ang tapang talaga ng mamang ito. Masasabi mo talaga na may bayag, no? Pinangalanan na po ni Pantaleon Alvarez kung sino ang nag-hocus-pocus ng walang yang blank items na yan. Si Pantaleon Alvarez po, dati po siyang naging speaker ng House of Representatives. Kaya alam niya yung mga galawan dito. Matindi po ito. Maghahalo sa ang balat sa tinalupan. Baka meron magkulay green dito, no? Yung mag-Incredible Hulk sa galit. Kasi tinukoy na, no? Tinukoy na sila ni Congressman Pantaleon Alvarez. At tatlong tao ang binanggit dito ni Congressman Alvarez. Tatlong tao ang tinukoy niya rito. I'm sure meron na kayong naiisip kung sino yung mga to. Di ba? Pakinggan po natin. Makinig po kayo ng mabuti. Ito na. Kung klaruhin ko lang, pagka may na-file na naunang petisyon, hindi naman necessarily na wala nang ibang pwede mag-file, Kong, di ba? Si Attorney Speaker Alvarez ang magaling sumagot yan. Correct. Since nandito din na, yun nga, I think we are really honored to be joined by the former House Speaker himself also, no? And to Congressman Bebot, please tell us, sir, you know, you were once a House Speaker. Itong mga pangyayaring ito, sir, dyan, no, sa Congress, what can you say about this, sir? And especially on this petition ngayon nila Congressman Sid sa Supreme Court. Well, sa mga nangyayari ngayon sa Kongreso, no, talagang irregular ito. Yun. Dahil sa aking pagkaalam, matagal na rin ako naging congressman. Maputol ko lang po sandali, ano? Nakikita niyo po yung pormahan ni Pantaleon Alvarez at ni Ungab. Napaka-simple lang, no? Dati po yan naging speaker. Pero hindi ko po sila kilala, no? Baka sobrang yaman naman nila, hindi ko lang alam. Pero makikita nyo yung pormahan nila. Simpleng-simple, yung t-shirt ni Pantaleon parang galing lang Divisoria. Napansin ko, wala siyang relo. Ganon din po yung porma ni Ungab. Ang nakikita ko rito, si Pangulong Rodrigo Duterte, no? Siya kasi yung mayor ng Davao. At itong dalawang ito, taga Davao. So parang nagbibigay ng example talaga si Pangulong Duterte. Kung ikaw ay public servant, talagang dapat mamuhay ka ng simple. Kaya nakikita ko sa kanila si Pangulong Duterte. Okay, tuloy natin. Ngayon lang ito nangyayari. Yung ibang mga nakaraang speaker, including myself, Yun. hindi kami nagkaroon ng lakas ng loob para pakialaman yung budget na naaprubahan na ng plenary. Kasi ang proseso kasi dyan, BICAM report. So yung BICAM report na yan, pirmado yan ng lahat ng mga BICAM members. Okay. Dadalhin ngayon sa plenary. Paaprubahan sa lahat ng mga congressman. Yun ang pagbubutuhan. Kung ano yung napagbutuhan doon, yun naman ay dadalhin ngayon sa magiging enrolled bill. Okay. So, subject na sa printing. From printing, yun na yung iaakyat nila for signature ng presidente. Ngayon, dito sa mga nangyari, ay nagkaroon tayo ng ebidensya na blanco yung mga itong dumating sa plenary. Na BICAM report, blanco, maraming items, blanco. Ang tanong, bakit pagdating sa enrolled bill ay na-fill upan na? Yan. So saan nila niyari ito? Sa printing. Doon nangyayari yan. Pinakialaman nila yung printing. Hindi sinunod kung ano yung inaprubahan ng plenary. Kaya nung dumating sa Malacanang, kumpleto na yung yung bill. Na hindi dapat, dahil dapat yan yung enrolled bill mag-reflect doon kung ano yung inaprubahan ng plenary. Ang pwedeng makialam doon, siyempre number 1, Speaker of the House. Number 2,
yung chairman ng Appropriations Committee. Ayun. O kaya yung SecGen, pwede rin makialam doon. Alright. Tatlo ha. Speaker. Kilala naman natin kung sino yung speaker. Wala namang iba. O, diba? Wala ring iba na chairman ng Committee on Appropriation. Kilala nyo na rin yun. Yung SecGen lang ang hindi natin kilala. Yung Secretary General. No? Tuloy po natin. Maganda-ganda tong usapan na to. Correct. Kasi nga, yun nga yung, I think, ang punto doon. Blanco naman yung pirmahang BICAM, at yun nga sinasabi nila, sa enrolled bill, kompleto naman. So, wala naman problema dapat. But yun nga ang sinasabi mo, Kong Sid at Kong Bebot, BICAM yung basehan ng enrolled bill mo. Oh. Dapat kung blanco ang BICAM report, blanco yung inaprubahan ng plenary, dapat ang enrolled bill mo, blanco rin. Ayun. Ayun naman talaga eh. Kung blanco, pagdating po sa Malacanang, dapat blanco rin yun. Ang tanong, bakit may laman na? Bakit na hokus-pokus na? No? Yun po ang tanong. Sinong nag-hokus-pokus niyan? Sinabi na po ni dating Speaker Pantaleon Alvarez. Tatlo lang, no? Speaker, chairman ng Committee on Appropriation, at yung SecGen. Kilala na po natin yung dalawa, speaker saka si chairman eh. Yung SecGen lang ang hindi natin kilala. Hindi pwedeng blanco-blanco tapos bigla nagkaroon ng amount doon. Doon ang problema. Correct. When you were House Speaker, Kong Bebot, this has never happened. Hindi. Mahirap yun kasi hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob para gawin yan. Dahil as a lawyer, alam natin na crime yun. Correct. Ibig nyo sabihin, Congressman Pantaleon Alvarez, yung mga nakaupo ngayon, yung speaker, yung chairman ng appropriation, malalakas ang loob. Kasi sabi niya, hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob eh. Ibig sabihin, may takot si Pantaleon Alvarez eh. Ibig sabihin, yung mga nakaupo ngayon, yung isa, nag-resign na daw. May nararamdaman daw sa kanyang kalusugan. Ibig sabihin, yung mga nakaupo, walang takot. Ganon yun eh. Tuloy. May krimen na nangyari doon. Oy. Criminal act yan. Oy. Mahirap yan. Thank you, Congressman Bebot. I'd just like to get also the comments, no? Alright. So, malinaw po, tinukoy. At kilala naman natin, hindi lang binanggit yung pangalan, pero parang pinangalanan na rin. Kasi wala namang ibang speaker eh. Wala namang chairman ng Committee on Appropriation. Diba? Halos pinangalanan na rin. Hindi man binanggit. Halos tinukoy na talaga. Alright. Meron sinabi si Edsel Lagman na ating hindi po nakakalimutan. Ang sinabi niya po, walang nangyayari o nagaganap sa House of Representatives nang hindi alam ng speaker. So, bakit ko po sinabi to? No? Kasi ang ibig sabihin lang po nito, lahat ng nangyayari sa House of Representatives ay alam ng speaker or may basbas ang speaker. Kaya, bakit ko ito sinabi? Wala lang. Sinabi ko lang po yung sinabi ni Edsel Lagman. No? Meron din pong sinabi si Vice President Sara Duterte. Noong unang panahon pa, di po ba? Ang sabi niya, dalawa lang ang gumagawa ng budget ng Pilipinas. Sino yan? Si Speaker Martin Romualdez at si Saldico. Ngayon, bakit ko ito sinabi? Wala lang din. Hindi. Pero tignan nyo, no? Unti-unti. Nalalaman ng mga tao na yung sinabi ni VP Sara parang totoo nga, no? Parang ganun eh. Or hindi parang. Totoo nga. Totoo nga yung sinasabi ni VP Sara. So lumilitaw sa taong bayan na totoo
totoo talaga yung sinabi, yung expose ni VP Sara na ang gumagawa po ng budget ng Pilipinas ay dalawa lang. Speaker Martin Romualdez at si Saldico. Alam nyo, tama lang yung ginawa ng grupo ni Duterte, no? Andyan po si Ungab at si Vic Rodriguez. Naghain sa Supreme Court para ipetisyon ang mga irregularities po sa 2025 national budget. Kasi kung hindi po iimik ang mga ito, no? Ito po yung mga magagaling na abogado, I must say, no? At kung hahayaan lang po ang mga buhayang ito, no? Sa tingin nyo, titigil ang mga yan? Kasi kung tayo, mga simpleng mamamayan lang, small time na vlogger lang, anong magagawa natin dito? So, dapat talaga silang kumilos kasi mga edukado sila. I mean, mataas yung kanilang pinag-aralan. So, tama lang na may mga ganitong matitikas na matatapang na may bayag na mga personalidad na humaharap sa mga dambuhalang kalaban. Para silang humarap sa tangke nito Ganun yung sinusugod nila yung nilalabanan nila. Mga powerful po ito. So, tama lang talaga na mayroong gumagawa ng ganito. Kasi kung hahayaan lang, walang gagawin, hindi iimik, hanggang 2028 po ito. Pag nanasahan, lalapastanganin, gagahasain ang pera ng bayan, ano? At kapag sila ay nanalo ulit sa 2028, no? Masasabi natin, napakamalas na talaga ng Pilipinas. Napakamalas na rin ng tayo, ng mga Pilipino. Kung sila pa rin ang patuloy na maghaharian dito, na magiging leader natin. Sobrang malas na talaga ng mga Pilipino. Iko-quote ko ulit yung sinabi ni dating Senate o former President o Senate President Drilon. Kasi mayroon pa siyang sinabing iba pa no? So, babasahin ko lang po. Iko-quote ko ulit, no? Ito yung sabi niya, watch 2025 budget most corrupt I've ever seen o I've seen in 24 years. Drilon. Ganun din po ako. Matagal po akong nagsusubaybay na sa politika. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganitong garapalan, lantaran, hindi nahihiya, mga manhid na politiko. Grabe kong magnakaw. No? Meron pa po siyang sinabi si Drilon, ano? Pakinggan po ninyo. I think the president has lost control over this budget. Sa tingin nyo, lost control? Kasi parang ang lumalabas nito, parang niloloko daw si Pangulong Bongbong Marcos ng mga kasamahan niya, yung mga nasa likod niya, mga alimuong sa tabi-tabi niya. Parang niloloko lang daw ang ating presidente. Pero sa aking pananaw, ang hirap kasi magsalita. Baka mapatawag tayo sa TRICOM. Kayo na nga po magbigay ng kuro-kuro tungkol dito. At meron pang karagdagang sinabi si Franklin Drilon, no? Ulitin ko, no? I think the president has lost control over this budget the last 2 years. Ano yun? 2023, 2024. Yun po yung the last 2 years, no? The last 2 years, the Congress mangled the budget. Mangled the budget. Parang sinira-sira po yung budget o niluray-luray. Or in short, binaboy. Yan po ang sabi ni dating Senate President Franklin Drilon. Pero alam natin si Drilon, dilaw yan. Hindi nagbabago yan. Dilaw pa rin yan.
Kalaban ng Dilaw, Marcos, kalaban nila yan, no? Well, maliban na lang dun sa iba, andyan si Dilima, kasi si Dilima nakakulong eh. Kailangan niyang makipag-agreement, makipag-areglo kay Marcos para siya makalaya. So, that's why isa siya sa nagsampa ng impeachment kay VP Sara. So, ginagawa siya ngayong attack dog ng mga Marcos. Pansamantala, nagpapaalipin siya dahil nakalaya naman siya. Di ba? Ito budget, atakihin mo si VP Sara, atakihin mo yung mga Duterte. So, yung ibang mga dilaw, gaya rin ni Kiko Pangilinan, pumunta pa ng Malacanang, nakipag-selfie pa kay Bongbong Marcos, na nung dati, nagdadrama pa eh, paiyak-iyak pa eh, no? Huhukayin daw niya yung labi ng, eto ngayon siya, selfie-selfie pa kay Bongbong Marcos. So, yung iba, ewan ko kung ano yung laro nila, pero merong naninindigan sa mga dilawan na kalaban pa rin natin ang mga Marcos. May mga tao pa rin na naninindigan sa kanilang paniwala. At syempre, kalaban din nila talaga ang Duterte. Bakit? Ang mga Duterte ang sumunog sa kanila. Kaya yung nakaraang eleksyon, 2019, 2022, 2019, 8 diretso sila, di ba? Diretso sa Inidoro. 2022, may nakalusot na isa. Si Risa Hontiveros. So, isa lang nakalusot. Kaya, galit na galit sila sa mga Duterte. So, pinipick up lang natin, yung kinukote lang natin yung sinabi ni Drilon. Kasi magandang banat yan eh, kay Bongbong Marcos. Pero, hindi siyempre tayo naniniwala sa lahat ng sinasabi ni Drilon. At alam natin, kalaban nila ang mga Duterte. At hindi titigil yan. Kumbaga, hindi magmamano yan kay Pangulong Rodrigo Duterte. So, alam na natin yon. Pinikap lang natin yung kanyang sinabi. So, dito po sa paghain nila Ungab sa Supreme Court, nakita ko sa interview kagabi ni PBBM, para siyang natakot or parang natatakot, parang kabado ang Malacanang kasi tinakot niya eh. 'Di ba? Tinakot niya yung Supreme Court. Pananakot 'yan sa Supreme Court. Sana naman wag matakot ang Supreme Court. 'Di ba sinabi niya, we will shut down the government. Panakot 'yan eh. Paano makakapag-function naman yung Supreme Court? Wala silang susweldohin, hindi i-release yung budget nila. Lahat, walang susweldo sa mga empleyado ng gobyerno, teacher, mga sundalo, pulis. So, pananakot yan. Pinipressure nila yung Supreme Court. Yan ang ginawa ni Bongbong Marcos. Kapag ganyan, sabi ng reporter, meron ka bang contingency plan? Kung sakaling ibasura ng ano? Ano mo sabi? Oh, ano yun? Ano ba yung sinabi niya? We shut down. We will shut down the government. Yan ang sinabi niya. Ibig sabihin, wala ka nang gagawin, ikaw ang presidente. Mahina talaga. Mahina talaga itong si Bongbong Marcos. So, yan pananakot pong malinaw sa Supreme Court. So, yung ibang nakaupo sa Supreme Court ay appointee pa po ni dating Pangulong Duterte. May mga fixed term kasi ang kagaya ng mga nakaupo sa Supreme Court, nakaupo sa COMELEC, sa Ombudsman, yan kasi mga commissioner yan eh. Yung appointment nila, fixed term. Hindi kagaya nung in-appoint ka sa Department of Agriculture, kapag pumalpa ka, kung anong oras pwede kang alisin ng presidente. Dito po sa mga posisyon na yan, may fixed term po dyan. Hindi ka pwedeng alisin dyan. No? So, at isa pa, no, mukhang kabado rin itong mga buhaya sa Kamara. Kasi umaasa po sila sa ipinangako sa kanila, no? Ano yon? Hinihintay po nila yung AKAP, TUPAD, AX,
meron pang MAIX. So, pag nabasura po yung budget, paano na ang kanilang kampanya? Marso yata yung kanilang kampanya. February yata mag-uumpisa yung kampanya ng mga senador. Ang mga local yata is Marso. So, meron na lang silang 2 buwan. Kaya kapag na TRO itong 2025 national budget, yung inaasahan nila, no, yung pinangako sa kanila, mga 50 buhaya po yan nandiyan sa Kamara. Yung iba ay tatakbo na ng governor, yung iba mayor, kasi tapos na yung termino. So, mababawasan po yung 50 na mga buhaya dyan. So, yun ang medyo parang kinakabahan din sila at alam ko parang kumakamot din sila ng ulo, no? Kasi may tulog din eh. May tulog din. May panalo kasi yung yung petition nila Ungab at ni Vic Rodriguez eh. Kaya kabado rin sila. Alam nila yung ginawa nila eh. Alam po nila. At doon sa araw ng botohan, yung botohan na mismo, kailangan yung mga buhaya na yan, kailangan meron silang hawak na cash na eh. Meron silang pera eh. For vote buying. Kasi karamihan sa mga nanira sa Duterte, mga lagapak po sa survey. Karamihan po sa kanila. meron ilang mga picture dito. Mga bagsak po sila sa survey. Kaya po, ang inaasahan po nila, dapat hawak na nila yung AX, yung AKAP, yung pondo doon. Pambili ng boto. Kaya mga kalahi po, wag na wag nyo pong ipagbibili ang inyong boto. Sabi nga ni Cardinal Sin, no? Ito yung snap election kung saan nag one-on-one si Cory Aquino sa si Marcos Sr., no? Sabi ni Cardinal Sin, accept the money but do not vote for him. Ibig sabihin, ang tinutukoy po rito ni Cardinal Sin, si Marcos. No? Si Marcos po. Alam nyo ba kung magkano ang bigayan dati? Ang bilihan ng boto nung panahon na yon? That was 1980s. Di ko lang maalala kung anong eksakto. Kasi 86, nag-EDSA revolution eh. So, before 1986, alam nyo kung magkano bilihan ng boto? 100 pesos isang boto. Ganun lang kamura po. After ng botohan, kasi nakatira kami sa Quezon City, malapit po sa SM North dati. Meron kami kamag-anak sa Novaliches. Nabalitaan namin, 50 lang pala, bigayan doon. Ibig sabihin, kinatkong na ng mga operator doon, mga organizer doon, nagbo-vote buy. Doon sa lugar namin, 100 pesos. Ganun lang po kaliit ang bilihan ng boto. At kay Cory, wala eh. Kay Cory, wala pong vote buying kay Cory. Siguro walang budget. Pero yung kay Marcos Sr., grabe po ang vote buying. At talaga namang kinuha nila yung pera at ibinoto nila si Marcos. So this time, pwede nyong kuhain kung walang-wala kayo. Pero ako, malabo ko pong may trabaho naman po ako. Maayos naman po yung kinikita ko. Sumasapat naman po sa pangangailangan namin. Kaya hindi ko kailangan. Kasi pag ipinagbili nyo yung boto nyo, parang ipinagbili nyo yung future ng mga anak nyo at mga apo nyo. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. Ako po si Jun.